Tayo po magsisimula po ng ating pananambahan ngayong hapon. Isa pong muli mapagpalat, mabiyayang hapon po naman ang linggo sa ating lahat, mga kapatid. Muli po natin purihin ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat muli po niya tayong tinipon bilang isang tamang simbahan, upang muli po natin siyang purihin at pasalamatan, at upang muli po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya po sa ating panimula ngayong hapon, muli po tayong tumayo at tayo po manalangin muna. Makapangyarihan namin Diyos, banal at kataasasan sa lahat, muli po kami dumudulog sa trono ng iyong awa, sa trono po ng iyong biyaya, upang ulo sa lahat ay magpasalamat sa inyong habag at awa sa amin sa maghapon na lumipas. Simula pa lamang po ng araw isimikat sa lumubog. Maraming salamat Panginoon dahil kaninang umaga ay kinilugdan niyo po Panginoon na kami inyong tipunin bilang isang tamang simbahan upang muli po namin kayong purihin at pasalamatan at upang muli po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po ng gagawin na wanaway kalugdan niyo po ngayong hapon Panginoon. Ama, sa hapong ito kami ay nagmamakaawa sa inyo. Kami po ay lumalapit muli at nagmamakaawa na humihingi ng awa at kapatawaran sa lahat-lahat po ng aming mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kaawaan niyo kami Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin muli ang kakayahan na laging mamuhay ng ayon sa inyong kalooban Panginoon. Naway ipagkaloob niyo po rin po sa amin ang inyong pagpapatawad aming Ama. Maraming salamat din po Panginoon sa inyong hapag at awa na inyong pinagkaloob sapagkat ang mga kapatid ay nakarating po ng mapayapa at ligtas dito sa aming bahay na pinagtitipunan Panginoon. Salamat Panginoon dahil muling ko kami binigyan ng pagkakataon na muling makilahok sa banal na hapunan ng aming Panginoon sa Kristo. Nawa Panginoon, ang mga elementong ito, ang unleavened bread and wine, ay tanggapin namin Panginoon bilang isang pagpapala mula po sa inyo Panginoon sa isang sumpa. Ito ay simbolo ng aming naging kaligtasan mula po sa aming mga kasalanan Panginoon pagsalangsang. Maraming salamat po Panginoon sa biyaya po ninyo na nakabalik po ng ligtas at mapayapang aming kapatid, Pastor Norman, buhat po sa kanyang paghahayag ng salita sa aming mga kapatiran sa Molino, Panginoon Diyos. Ama, sa paghahatid naman po niya ng salita sa aming Panginoon Diyos, ang inyong po salita, naway may hatid po niya ito Panginoon ng matiwasay Panginoon, naway bigyan niyo po Panginoon muli ng karunungan at kaalamang espiritual sa Pastor Norman, sa pagpapahayag po niya ng inyong banal na salita Panginoon. At kami naman po mga makikinig, ang kawan po niyo Panginoon, nabibigyan niyo po kami ng espiritual na pandinig upang maintindihan at maunawaan po namin ang inyong aral Panginoon. Muli, ang nalalabot po ang oras Panginoon ay aming idinudulog sa inyo. Mangyari nawa po inyong mabuting layunin kalooban sa aming pananambahan ngayong hapon. Lahat po ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan at ang kabanalan ay kanin sa inyo, aming banal na Diyos, sa pangalan po muli po na aming dakil ng Panginoon at ang aming makapangyarihan at kapagaligtas ang aming Panginoon sa Kristo. At sa patuloy po kasama ng makapangyarihan ng banal na Espiritu, ito po aming samuhin at panalangin. Amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Ating pupukusan ang ating mga hymnal book sa page 358, page 358, The Church That Jesus Loves. The church that Jesus loves, sing. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Oh, she's His very own ecclesia, which He founded while here on this earth.
Oh, come, 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 come to the church, Christ established. Oh, come to the church which he loves. She now bears the name of Baptist, and he bought her with his precious blood. In my heart I believe in no more surely. She's assured on God's word from her youth. Every hold in the scripture securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church, Christ established. Oh, come to the church which he loves. She now bears the name of Baptist, and he bought her with his precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often his rod has failed. With its banner of love floating over her, evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church, Christ established. Oh, come to the church which he loves. She now bears the name of Baptist. With his precious blood. Oh, how bright is her future up in heaven, when the Lord called his church to his side. Oh, great honor to her shall be given, as she stands beloved in his bride. Oh, come, 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 come to the church, Christ established. Oh, come to the church which he loves. She now bears the name of Baptist, and he bought her with his precious blood. Amen. Sa pagpatuloy po ng ating awitin, page 356, page 356, Dwelling in Beulah Land. Dwelling in Beulah Land, sing. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sea suffered, set on every hand. Thou in fear and things offered in vain to me are calling. None of these shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Far below the storm of the upon the world is beating. Sons of men in battle long the enemy withstand. Safe am I within the castle of God's word retreating.
Nothing then can reach me, this Beulah land. I'm living on the mountain, underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here the snow can harm me. I am safe forever in Beulah land. I'm living on the mountain, underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Viewing here I sin in contemplation, hearing now his blessed voice I see the way he planned. Dwelling in the Spirit here, I learn of full salvation. Gladly will I tarry in Beulah land. I'm dreaming on the mountain, underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Amen. Amen. Mga biyayang hapon po mga kapatid, dumako po tayo sa scripture reading. Buksan po natin mga Bible sa Mark chapter 16. Mark chapter 16, babasahin ko po sa King James Version. Pakisundan na lamang po. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome had bought sweet spices, that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were affrighted. And he said unto them, Be not affrighted, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. But go your way, tell his disciples and Peter, that he goeth before you into Galilee. There shall he see him, as he said unto you. And they went out quickly, and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. And she went and told them that he had been with him, as they mourned and wept. And they, when they had heard that he was alive,
and had been seen of her believed not. After that he appeared in another form unto two of them as they walked, and went into the country. And they went and told it unto the residue, neither believed they them. Afterward he appeared unto the 11 as they sat in meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak in new tongues, and they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. Last verse, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. Dadako na po tayo sa panalangin at paghandog at pasasalamat. Purihin ka, Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan sapagkat lahat ng nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagdadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupurang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at binabalik lamang namin sa inyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagkat kami mga dayuhang at malalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganaang ito, nihandog niyo sa amin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na napaghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay mapanatili ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29, 10 hanggang 18. Makakapuno po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awitin, page number 8. Page number 8, To God be the glory.
To God be the glory, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son. Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Last stanza. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Ngayon pong hapon, muli po natin ihanda ang ating mga pakinig at ating puso sa salita po ng ating Panginoong Hesus. Tatadalhin po muli ng ating kapatid, Elder Norman Liares. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Yung wala pang ganito, ito yung pinamimigay nating comparison ng Calvinism at saka Arminianism. Nandito lang po yan para mapag-aralan po ninyo. Pag-aralan niyo po, basahin niyo po at sa susunod na linggo meron tayong exam. Ang mga perfect ay may libreng Bible. Hindi, biro lang po. Itutuloy natin po ang ating pong pag-aaral tungkol sa salvation. Last Sunday ay nabanggit natin yung tungkol sa regeneration, yung the natural man at the spiritual man. So ngayon po ay yan po ang ating tatalakayin. Buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Sa talatang 14. Tumayo po tayo. Ating pong basahin. May dito na lang. Dito. Lipat mo. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. No, much better.
King James Version, English, ito po ang sabi, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned." The natural man versus the spiritual man. Yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayon pong hapon. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Magsilod tayong lahat. Dakila naming Diyos na banal at kataas-taasan, lahat ng papuri, parangal, pasasalamat ay sumainyo magpakailan-kailanman. Ngayon po ay nabasa ang mga salita, panalangin po namin o Diyos, ay bigyan niyo kami ng kaliwanagan. Tulungan niyo po kami maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin. At pakita niyo po o Diyos ang tunay naming kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Kalugdan niyo po o Diyos na pahayag ang iyong sarili sa inyong kataas-taasan, malulhati at kabanal-banalang kalagayan. Lubos para rin namin makilala ang iyong anak na si Jesucristo. Gawin niyo pong blessing sa aming lahat. Ang mensahe, maliwanagan kami, Panginoong Diyos. Mahabag kayo sa amin at patawarin lagi sa aming mga kasalanan. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Ang isa sa mga malaking katanungan sa buhay ng isang Kristiyano ito, bakit tinatanggap ng ilan ang katotohanan habang tinatanggihan naman ng iba? Nasa Biblia naman ang itinuturo. Tama naman ang itinuturo. Pero ang isa ay naniwala at ang isa naman ay hindi. Bakit? Ang sagot po ay wala sa intelligence. Hindi ibig sabihin yung isa mas magaling makaunawa, yung isa mas matalino, yung isa hangal o mangmang. Ang sagot po ay wala sa education. Hindi po yung mga nakapag-aral sa paaralan ang mas nakakaintindi o nakakaunawa kaysa dun sa mga hindi. Ang sagot po ay wala din po sa effort. Ang sagot po ay nasa pagkakaiba sa pagitan ng natural man at spiritual man. Una ay atin pong bigyan ng kahulugan, ano ba ibig sabihin ng spiritual man? The natural man defined. Una, sino ang natural man? Now, ito ang ating teksto. Sabi sa ating teksto, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Sa Tagalog, ang taong nasa laman o pinahayag sa laman. Tingnan po natin sa Tagalog, babasahin ko po mga kapatid. 1 Corinthians 2:14. Ganito po ang sabi sa Tagalog. Ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ay hindi tumatanggap ng anuman mula sa Espiritu ng Diyos, pagkat kamangmangan lamang ito para sa Kanya, at hindi niya ito maunawaan pagkat ito inuunawa lamang sa pamagitan ng Espiritu. So, maliwanag po, yung natural man pala, yan po ay taong hindi pinanahanan ng Espiritu. So, ibig sabihin, hindi pa siya nakaranas ng kapanganakang muli. Hindi pa siya nakaranas ng regeneration o yung born of the Spirit. Yun na sinabi ni Jesus Christ yan na mahalaga yan, parang isang tao ay makapasok sa karya ng Diyos. Kinakailangan, sabi ni Jesus Christ, it's not an option, it's a must. Kinakailangan isang tao ay maipanganak na muli sa Espiritu, born of the Spirit. So the man who is not born of the Spirit, ang tawag po dyan ay natural man. The unregenerate man. He is without the Spirit of God. Nasa laman. Ipinanganak ng laman. Now, ano po yung ibig sabihin ng laman? Hindi po katawan. That is the sinful nature. That is the evil principle na nananahan sa tao. Yun po yung Adamic nature. Yun po yung kasalanan, yung likas na kasalanan na minana ng mga tao kay Eva at kay Adan. Sa larangang spiritual, ang tao po ay patay. Nasa laman. Yung lamang yan, lagi ang oppose sa Diyos.
Ang tawag ni Paul dyan ay sinful impulses. In Romans, tingnan po natin sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, dito po sa talatang 7, the carnal mind. Yung taong ipinanganak sa laman o nasa laman, meron siyang carnal mind, is enmity against God, it is not subject to the law of God, neither indeed can be. And in verse 8 says there, so then they that are in the flesh, nasa laman, cannot please God. In verse number, in chapter 7, chapter 7 verse 5, for when we were in the flesh, the sinful impulses, sa King James, motions of sins. So nakita nyo pagka ang tao pala na isinilang sa laman, kailan nangyari yun? Yung una niyang kapanganakan, the first birth, pinanganak sa mundong ito, sinilang ng kanyang ina. So dala-dala niya na yung kasalanan, yung evil principle, na ang laging tendency ay hindi papunta sa Diyos, kundi palayo sa Diyos. It's always opposition, hostile to God. At ang kanyang inclination ay towards evil, hindi towards God. Meron siyang sinful motions of sins o sa ibang salin ay sinful impulses. And that's exactly the reason why kung bakit ang tao nakagawa ng kasalanan. Kung bakit ang bata, kahit hindi mo turuan ng kasalanan, hindi mo turuan magnakaw, hindi mo turuan magsinungaling, marunong nang magsinungaling. Wala namang matinong magulang na magtuturo ng bata na magsinungaling, di ba? Pero marunong siya magsinungaling. As early as age 2. Pag ang bata ay nakakaintindi na, kinain mo yung chocolate, ano? Kinain mo eh. Pero andito yung chocolate, oh. Dami. You see? Bakit ganun ang bata? Meron siyang sinful nature, the flesh. Yan po yun. Kaya nga parang isang tao ay makapasok sa karyan ng Diyos, kailangan siya ma-born again. Born of the Spirit naman. Kasi kung born of the flesh lang, he will never enter God's kingdom. At ano ang kanyang condition? Now, itong natural man, pwede siyang maging religious. Yes. Pwede siyang nagsisimba, nagdadasal, tumutulong, nag-aabuloy, nag-ayuno, naglilimos. Pwede rin siyang moral na tao. He may be moral. Mabait na tao. Magalang na tao. Pwede rin siyang educated. But he is spiritually dead. He is spiritually dead. He is dead in trespasses and sins. Ephesians 2:1, ye are dead in trespasses and sins. Sa larangang espiritual, patay. Sa mga bagay na makalangit espiritual, patay. Sa mga bagay ukol sa Diyos, patay. Kaya hindi siya makaintindi, hindi siya makaunawa ng mga bagay ukol sa Diyos. He is spiritually dead. And what is his limitation? Ang limitation niya, going back to our text, receive it not. Hindi siya tumatanggap ng mga bagay ukol sa Espiritu, meaning ukol sa Diyos. Pangalawa, hindi niya maunawaan. Ang taong hindi pinanana ng Espiritu, hindi tumatanggap ng anuman mula sa Espiritu ng Diyos. Kita nyo? Hindi siya tumatanggap ng anuman mula sa Espiritu ng Diyos. Pangalawang limitasyon niya, sapagkat kamangmangan lamang ito para sa kanya at hindi niya ito mauunawaan. Di ba napakaliwanag yan, no? Hindi talaga maintindihan kahit ano paliwanag, kahit anong ganda ng paliwanag. Hindi pa rin maintindihan. Bakit? Kasi nga, ganyan ang kalalagay ng isang taong nasa laman na hindi pinana ng Espiritu. Now, this is not unwillingness lamang mga kapatid, kundi this is inability. It is spiritual inability.
It is spiritual impotency. He has no ability whatsoever na maintindihan niya mga bagay na spiritual o mga bagay na ukol sa espiritu ng Diyos. Katulad din yan sa isang bulag. May isang bulag, hindi niya nakikita ang araw. Hindi dahil sa tumatanggi siya na may araw, kundi dahil hindi niya makita. Ganon din ang isang taong natural or ang natural man. He cannot see spiritual truth. He cannot understand. He cannot grasp saving reality. Tulad ni Nicodemus, na sa kanya mismo sinabi ni Jesus Christ, yung kahalagahan na ma-born of the Spirit. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya na except a man be born of the Spirit, he cannot enter or see the kingdom of God. Sabi niya, how can that be? Paano po yun? Eh kung matanda na yung tao, ano yun? Papasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang nanay? At tapos iluwal ulit? O kita nyo, nasa isip niya, physical birth. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa spiritual birth. Bakit? Spiritually dead nga eh. Wala siyang understanding about that. Hindi niya alam na ang sinasabi ng Panginoon ay spiritual, kapanganakan sa espiritu. Kailangan maipanganak ng Diyos. Katulad natin, tayo pinanganak ng ating mga ina at naging miyembro tayo ng pamilya para din maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Kailangan maipanganak na muli. And this time sa espiritu. Hindi yan naintindihan ni Nicodemus. Tuliro siya eh. Kita nyo, kahit na yun ay religious leader pinuno siya ng relihiyon. Aral yan sa kautusan ni Moses. Pero wala siyang naunawaan sa mga itinuturo at sinasabi ni Jesus Christ. Ganon din naman yung Samaritan woman. Alala niyo mga kapatid, nung na-encounter ng Samaritan woman si Jesus Christ, yung babae ay may dalang pot, may tubig, iigib siya. Yan. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang sino mang uminom ng tubig na ito ay mauuhaw. Pero yung tubig na ibinibigay ko, kailanman hindi siya mauuhaw. Sabi niya, bigyan niyo po ako ng tubig na yan para kahit kailan, di na ako sasalok dito. Ang nasa isip niya, literal na tubig. Ang tinutukoy ni Jesus Christ, spiritual na tubig. Yun po yung banal na espiritu. Hindi niya naintindihan yun. Ang gusto niya, yung tubig na literal na pag ininom niya, sabi daw ni Jesus Christ, hindi na siya mauhaw. Wala naman ganong tubig. Yung hindi na mauhaw, meaning meron ng satisfaction, contentment, yun yung banal na espiritu. Spiritual na buhay yun. Kay Kristo ay may contentment. Kay Kristo ay may satisfaction. Hindi naintindihan ng babae yun. Ang nasa isip niya, yung tubig na literal. Kita nyo? At marami pang ganyang mga tao, mga kapatid. Tulad ng mga napag-aralan natin, mga nag-believe kay Jesus Christ, dun sa John chapter 8, verse 31. Balikan natin yon. Marami ang nag-believe sa kanya Di ba? Pero sabi ng Panginoon sa Jesucristo sa kanila, nilagay sila sa test. Sabi niya, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. At noong Panginoong Sus na nagturo ng kanyang salita, ayun na, hindi na nila maintindihan. Hindi na nila matanggap. Kaya pagdating doon sa verse 43, sabi ng Panginoon, sa verse 43, bakit hindi maliwanag sa inyo ang mga salita ko, pagkat hindi ninyo kayang unawain ang aking sinasabi. Kita po ninyo. Mga sumampalataya yan pero spiritually dead. Natural man pa rin. Wala ang spirito sa kanila. Hindi sila pinananahanan ng espiritu. Bakit? Anong proof? Ay hindi nila maintindihan yung mga aral ni Kristo, yung mga sinalita niyang spiritual. Things of the Spirit of God. Hindi nila maintindihan. You see? So yan po ang katangian ng isang taong natural o natural man. Now pangalawa, tingnan natin yung response to the truth ng isang natural man. Kapag ka ipinangaral ang katotohanan, anong response ng taong natural o nasa laman? Una, nire-reject niya. Sabi po sa ating teksto, the natural man receiveth not
He does not welcome it. He does not embrace it. He resists it. Yan yung sagot kung bakit may mga taong hindi nila matanggap ang truth. Ang sagot, hindi pa kasi sila born of the Spirit. You see? Nasa natural state sila. Pangalawa, he considers the things of the Spirit of God foolishness. Kamangmangan, kahangalan, they are foolishness unto him. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, yung doctrines of grace ba, yung pinaniwalaan, yung pinamigay ko sa inyo, yan ba ay things of the Spirit of God o things of the devil? Ang daming pastor nagtuturo yung doctrines of grace daw o yung mas kilala nila sa tawag na Calvinism, doctrine of the devil daw yan. Delikado po yun. At niliwanag natin, kailangan liwanagin natin yung doctrines of grace ba, yung tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, preservation of God, and perseverance of the saints. Kanino bang turo yan? Kay John Calvin o kay Jesus Christ? Settle natin yan. Yan ay turo ni Jesus Christ. Hindi naman invento ni John Calvin yan eh. Wala pa si John Calvin, yan na po ang paniniwala ng mga Anabaptist na ang tao pagdating sa kalalagayan ng tao, corrupted by sin. Na ang Diyos ay may pinili unto salvation. Na inalay lang ni Kristo ang kanyang buhay para lang sa mga tupa, hindi kasama mga kambing. Elect of God, children of God, children of the kingdom. Sila'y pinili at itinalaga sa buhay na walang gan. Before the foundation of the world, sinulat na ang kanilang mga pangalan sa aklat ng Kordero, whose names were written in the Lamb's book of life before the foundation of the world. And they were already ordained to eternal life. And those who were ordained to eternal life, they will believe. Ang liwaliwanag yan eh. Nasa Bible yan. Wala pa si John Calvin. Nandyan na yan sa Bible. At tanging para sa kanila lamang namatay si Jesus Christ, tinubos niya ang mga hinirang. At lahat ng mga pinili ng Diyos, tinalaga sa kaligtasan, tinubos ng anak, tatawagin naman ng banal na Espiritu para sa kaligtasan. Yan ang irresistible grace. At pagka dumating na ang panawagan ng Espiritu, hindi na makaka-resist. Hindi na makakatanggihan. Sapagkat ang biyaya ay irresistible. At yung naligtas, tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo, magpapatuloy hanggang wakas. Hindi mawala ang kanyang salvation. Magpe-persevere yan unto the end. Sa kabanalan, katwiran, sa katotohanan. Sa salita ng Panginoon, sa kanyang mga aral. Mananatili at mananatili yan hanggang wakas. Yun po ang palatandaan ng santunay na ligtas. Kaya, ang tanong, yan ba'y turo ni John Calvin? Kaya ulitin ko mga kapatid, hindi ako conforme sa salitang Calvinism. Hindi ko ginagamit yan. At never akong Calvinist, sapagkat never akong tagasunod ni John Calvin. Hindi ko nga kilala yun eh. Wala pa akong libro na nababasa ni John Calvin, kahit isa. Wala. May nakausap akong pastor, siniran ko ng doctrine. Sabi niya sa akin, Calvinist ka, no? Ang sagot ko, hindi po. Hindi po ako tagasunod ni John Calvin, kaya hindi po ako Calvinist. Baptist po ako. At ako po'y tagasunod ni Jesus Christ. Ang sinusunod ko po ay ang mga aral, ang mga katuruan ng Panginoon Kristo. Hindi po mga aral at katuruan ni John Calvin, kaya hindi po ako Calvinist. Tanggalin mo si John Calvin, ayan pa rin ang aral nandyan sa Biblia. Kahit na hindi nabuhay si John Calvin, ayan ang maliwanag na katotohanan, doctrines of grace. Hindi mo may didina yan. At maraming nagagalit dyan sa aral na yan. Pero sabi nila, nananalig daw sila. Sumasampalataya daw sila kay Jesus Christ.
Pero tinatakwil nila ang aral ni Jesus Christ. Kinamumuyan nila eh. Tinatawag lang doktrina ng demonyo. Iba naman, hindi naman tinatawag na doktrina ng demonyo, basta dineded mo lang, ini-ignore nila, ayaw nilang malaman, ayaw nilang pag-aralan. Yun lang. Ayaw lang tagapin. Ngayon, kung yan ay kabilang sa things of God o Spirit of God, at kung ang tao talaga ay naka-experience ng regeneration in the Spirit, pinanganak in the Spirit, ba't tinatanggihan yung things of the Spirit of God? Anong sabi ng ating teksto? Anong sabi ni Paul? Yung tumatanggi, ayaw tanggapin yung things of the Spirit of God. Ano kalalagayan niya? Natural man. Hindi born of the Spirit. Hindi siya spiritual man. Ang liwa-liwanag yan, mga kapatid. Kaya sa debate, tatanungin ko lang sa mga naniniwalang Armenian na isip, yung ibang mga Armenian ay nakaranas ng regeneration, were they born of the Spirit? Kung ang sagot nyo, yes. Tinatanggap ba nila yung things of the Spirit of God? Yung doctrines of grace ba ay kabilang yan sa things of the Spirit of God? Kung ang sagot ay oo, ba't hindi matanggap? Sapagkat ang totoo, hindi talaga na born of the Spirit. Nandun pa rin sila sa kalalagayang natural man. Napakaliwanag. Mas maliwanag pa yan sa sikat ng araw. So nakita natin mga kapatid, na ang natural man's response to the truth, number 1, he rejects it. Number 2, he considers it foolishness. Doktrina ng demonyo yan, kay John Calvin yan, kahangalan yan, hindi yan totoo. Kita nyo? At pangatlo, he cannot understand it. Ang sabi, neither can he know them. Kahit na napakinggan niya ng maliwanag, kahit na pinag-aralan ng malalim at mabuti, but still, he lacks spiritual discernment. Bakit? Kasi nga, hindi talaga na born of the Spirit. Hindi siya spiritual man. Halimbawa, ipaliwanag mo ang kulay sa isang taong ipinanganak na bulag. Maaring maunawaan niya mga salita, but never the reality. Kahit paulit-ulit mong sabihin sa bulag ang larawan ng kulay blue, kulay red, kulay yellow, maaaring magkaroon siya ng imagination, maunawaan niya yung mga salita, red, yellow, meron pala salitang red, meron pala salitang yellow, meron pala salitang blue, pero hindi niya naintindihan yung reality. Kung ano yun? Bakit? Bulag eh. Di pa siya nakakita yung mga pinanganak na bulag. Gayon din sa isang natural man. Maaring maintindihan niya mga terms, maaring may paliwanag niya, paulit-ulit, nasabihin sa kanya yung katuruan, pero hindi niya malalaman ng tunay. Meron pa nga kabisadong-kabisado yung doctrines of grace Memoryado Sabi nga kahit nakapikit kayang ituro, kahit tulog, kahit kaya niya i-recite, pero hindi niya naintindihan yung reality. Bakit? Wala siya sa espiritu nasa laman pa rin siya. Sapagkat ang mga things of the Spirit of God, sabi po ni Paul, they are spiritually discerned. Naiintindihan lang yan, nauunawaan yan sa spirito. Kaya kung spirito tapos yung taong paliliwanagan o tuturuan ay natural, ay hindi magkakaintindihan, magkukontrahan. Kontrapelo yan Opposite yan. Sabi ko nga sa inyo, parang tubig at langis yan. O kaya ay light and darkness. Hindi pwedeng magsama. Parang yung magnet,
Pagka opposite, di ba sabi, opposite attracts each other. Pero pagtapatin mo yung north to north, south pole to south pole, merong resistance. Ganun ang nangyayari sa natural man at saka spiritual man. Yan lang naman paliwanag ko niya, mga kapatid. Kaya ako po, matibay na talaga ako sa paniniwala na sino mang hindi naniniwala sa doctrines of grace, questionable sa akin ang salvation yan eh. Questionable sa akin ang regeneration yan. Hindi niya maintindihan. Mamaya, paliliwanag pa natin yan. Kung talagang nasa kanya spirito ng Diyos, dapat naintindihan yan eh. Kasi paliliwanag sa kanya ni spirito yan eh. Now, punta naman tayo sa spiritual man. Spiritual man defined. Who is the spiritual man? Verse 15. 1 Corinthians 2:15. 1 Corinthians 2:15. Ang kahalagahan ng bawat bagay ay naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu. Ngunit hindi siya naunawaan ng iba. Tagalog, Tagalogin natin. To 15. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Ang kahalagahan ng bawat bagay na unawa ng taong nagtataglay ng Espiritu. Makaliwanag. So, ang spiritual man, siya po ay the regenerate man. Siya po ay nakaranas na maipanganak sa Espiritu at siya po ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Indwelt by the Spirit. Pangalawa, meron siyang new nature. Meron siyang divine nature. In Ezekiel chapter 36 verse 27, paano isinasagawa ng Diyos sa taong spiritually dead, the natural man, ang regeneration? Sabi, I will put my spirit within you. Bibigyan ko kayo, sa Tagalog kasi, bibigyan ko kayo ng bagong diwa. Pero pag in English nyo, I will put my spirit within you. Pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Meron na siya ngayong spiritual life. Meron na ngayon siyang spiritual ability or spiritual capacity. Yan. His ability. Ano ang kanyang ability? He discerns spiritual things. Although not perfectly, but truly. Now, tingnan man natin ang response ng spiritual man pagdating sa truth. Number one, obviously, he receives it. Tinatanggap niya. Yung nire-reject ng natural man, niyayakap at tinatanggap ng spiritual man. Opposite kasi sila eh. Pangalawa, naunawa niya. See? Bakit? Sapagkat tinuturuan siya ng Espiritu ng Diyos. Yan, dito tayo. Papasok mga kapatid. Ang isang taong nakaranas ng kapanganakang muli, ang banal na Espiritu nananahan sa kanya. Nasa kanya na ang Holy Spirit. Sa 1 Corinthians chapter 3, tingnan po natin, sinabi doon. 1 Corinthians chapter 3, ito, verse 16. Sabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Corinth, know ye not that ye are the temple of God, templo ng Diyos, and that the Spirit of God dwelleth in you? Now, ano ito yung temple of God? Hindi po church ang tinutukoy dito, yung church nasa 2 Corinthians chapter 6 yun eh. Ito, temple of God, yung tao, yung born of the Spirit. Pag ang tao ay nakaranas ng kapanganakang muli,
yung katawan niya ay templo ng Diyos. Bakit? Kasi nananahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Katulad din nung panahon, sa panahon ni Moses, in the Old Testament, yung Temple of God, literal po yung tinahanan ng Diyos. Kung babasahin niyo po nung natapos na magawa ang temple ni Solomon, dinedicate niya yun sa Panginoon, nanalangin siya, binabaan po yun ng kaluwalhatian ng Diyos at literal talagang tinirhan ng Diyos. Kaya banal na temple yun. Ang tawagin, banal na templo. Ngayon, wala na yung ganong templo, yung ganong building. Nagiba na yun noong AD 70. So ano na ngayon ang templo ng Holy Spirit? Ang ating katawan. Ayon dito, your body, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Our body is the temple of God. Ngayon, kung nasa iyo na ang Espiritu, kasi naranasan mo nang maipanganak sa Espiritu, hindi may magtuturo na sa iyo, di ba? Banal na Espiritu. Ano ginagawa ng Holy Spirit? Punta naman tayo sa John chapter 16. Sa John chapter 16 verse 13. John 16. Kung nasa iyo yung Espiritu ng Diyos, ito gagawin niya. Nevertheless, when He, the Spirit of truth, kita nyo, tawag sa Holy Spirit, a name ng Holy Spirit ay Spirit of truth. When He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. What a privilege. Pagka may mag-guide sa iyo sa truth, maliligaw ka pa ba niyan? Mapupunta ka pa ba niyan sa mali? Di ba hindi? Di ba may tatama ka? May mag-guide eh. Kung nasa iyo ang Spirit of Truth. Sabi niya, He will guide you into all truth. Bagamat ito'y sinasabi ng Panginoon in the church capacity, pero applicable din to in the individual capacity. Kasi kung talagang ang Banal na Espiritu nasa iyo, He will guide you into all truth. At ito ay proof na siya ay born of the Spirit. Ang Holy Spirit kasi rin mismo ang magpapatunay na ikaw nga'y anak ng Diyos. Na ikaw nga'y born of the Spirit. Na ikaw nga'y anak ng Diyos. Basahin natin Romans chapter 8, verse 14. Romans 8:14. Ang liliwanag nito, mga kapatid. 8:14. Ganito po ang sabi, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sino mga sons of God? Yung led by the Spirit of God. At saan siya ililid? Sa kamalian? Sa kasinungalingan? Sa maling aral? Sa maling doktrina? Ay, hindi pwede yun. Spirit of truth yan eh. Siyempre, ililid niya sa truth. Ngayon, pag inilid sa truth, maniniwala ba yung nililid niya o hindi? Eh, paano kung hindi naniwala? Ayaw niyang paniwala, nire-reject, receive it not. Tapos, hindi pa niya maintindihan. Paano yun? Nililid ba yun ng Holy Spirit? At kung hindi nililid, anak ba ng Diyos yun? Nakita niyo? Talatang 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit. Wala sa spirit, nasa flesh. Kasi born of the flesh pa rin. Hindi pa born of the Spirit. Paano ngayon patutunayan ng banal na Espiritu sa taong yon na siya ay anak ng Diyos? Kaya kung ikaw anak ng Diyos, magpapatotoo ang Banal na Espiritu sa iyo
na ikaw nga'y anak ng Diyos. Paano? Ililid ka niya sa truth. Maiintindihan mo ang truth. Hindi mo itatakwil. Hindi makikipag-argumento ka pa. Makikipagtalo pa. Iko-contest mo pa. I-challenge mo pa. Tapos anak ng Diyos. Hindi akong niwala dyan. Liwaliwanag niyan eh. Kaya ang totoong save, na nasa kanya ng banal na spirito, maniniwala yan sa katotohanan pag itinuro. Hindi ay tatakwil. Ma-appreciate niya, ma-enjoy niya yan. Natutuwa pa nga siya, ma-enlighten siya. At bakit siya ma-enlighten? Ay, ang spirito nandiyan eh. Ginaguide siya sa truth. Kaya nga siya nag-grow spiritually. Tapos magtuturo, save din daw yan kahit hindi mag-grow spiritually. Anong klaseng turo yan? Yan ang turo ng pastor doon sa Mindanao. Mga Armenian, save din daw yan kahit hindi mag-grow spiritually. Sa'yo na lang yan turong yan. Sasabihin mo, sovereign gracer ka, hindi ka sovereign gracer. Sasabihin mo, old landmark baptist ka, hindi ka landmark baptist. Mali ang turo mo. Kaya hindi natin dapat kilalanin yan na mga sovereign grace landmark baptist sapagkat ang tinuturo nila hindi landmark. Puro kasinungalingan. Tapos tayo pang palalabasin na heresy tinuturo natin. Heresy ba yan? Aliwaliwanag niyan? Paano nyo tinawag na heresy yan? Sa inyo, okay lang maniwala kahit hindi tanggapin ang katotohanan. Say pa rin yun. Basta maniwala lang kay Jesus Christ. Kahit tinatakwil ang aral ni Jesus Christ, save pa rin daw sa kanila yan. So, ang natural man pala, save din daw, kahit na hindi niya tinatanggap ang things of the Spirit of God. So, yun. Ganun pala sa kanila. Hindi ako niwala mga sovereign grace landmark baptist yan. Mali, ang turo nila, nagtuturo sila ng kasinungalingan. At yan ay tinuturo nila sa mga miyembro nila. Kawawa mga miyembro nila, deceive. Aliwaliwanag niya, no? Kung talaga ang Espiritu ng Diyos nasa iyo, i-guide ka niya sa truth. Kaya yung truth, paniniwalaan, yayakapin, hindi tatakwil. Ang nagtatakwil ng truth, natural man. Diba ang liwanag? Receiveth not the things of the Spirit of God. They are foolishness unto Him. Kaya hindi katakatakan, ayon na paniwalaan, tawagin nilang doktrina ng demonyo para sa kanila. Kahangalan, kamangmangan. Kay John Calvin daw yan. Kita niyo mga turong yan. Yan ba mga totoo yan? Hindi yan mga totoo mga kapatid. Natural man yan, hindi yan spiritual man. Di ba? Ulitin natin. Ano ang response ng isang tao kapag siya ay born of the Spirit at naging spiritual man or regenerate? Number 1, he receives it. Yan ang response niya sa truth, tatanggapin niya. Pangalawa, he understands it. At pangatlo, he submits to it. Magpapasakop siya. Ang truth ay naging authority na sa kanya. Ginagalang niya, respeto niya, nagpapasakop siya, kinikilala niya na ito ang may rule o ito'y may kapamahalaan sa kanya. Ang truth ang nag-guide sa kanya. At siya ay nalulugod, nasisiyahan sa katotohanan. Tuwan-tuwa siya, naliwanagan siya. Yung iba, hindi natutuwa eh. Nagagalit pa. Isang Armenian, sabi niya, save daw siya. Wala siyang kaalam-alam sa doctrine of election. Tinuro mo doctrine of election, nagalit pa. Unfair daw ang Diyos. Namimili ang Diyos. Ha? Hindi ba dapat matuwa siya, nalaman niya na kaya pala siya na-save, pinili siya ng Diyos? Ay hindi, nagalit pa. Bihira yan. Di ba nagtataka? Dapat nga magpasalamat siya, kaya pala ako na-save kasi pinili pala ako ng Diyos. Akala ko ako pumili sa Diyos eh. Hindi pala, mali. Siya pala ang pumili sa akin before the foundation of the world. Salamat po, Panginoon. Di ba dapat ganun? Kung totoong na-regenerate. Kung naipanganak na muli. Eh, hindi eh. Ayaw tanggapin, di raw totoo yan. Kay John Calvin daw yan.
Katulad din po yan ng isang sanggol na bagong panganak. Instinctively, ang hinahanap niya gatas. Diba? Ganon din ang kaluluwang na born of the Spirit na regenerate. Ang hinahanap niya ay katotohanan. He desires truth. Now, tingnan natin ang root difference. Yung pinakaugat ng pagkakaiba. Saan ba nagkaugat o nakaugat ang pagkakaiba? Simple lang. Kapanganakang muli. Yung isa nakaranas ng kapanganakang muli, yung isa hindi. Pero pareho sila, nagke-claim, saved sila, Christian sila, namatay si Kristo para sa kanila, meron silang eternal life. Pareho sila na nagke-claim na pag namatay punta sa heaven. Pero ang pagkakaiba, yung isa nakaranas ng regeneration, yung isa hindi. Hindi new habits only, hindi new religion, kundi a new nature. Yan. The change is not external. It's internal. Pangalawa, ang Diyos ang nagbibigay ng spiritual life. Sa regeneration, nagbibigay ang Diyos ng buhay. Sabi nga ng Panginoon kay Nicodemus, except a man be born again. And the Holy Spirit, paniwala natin ang nagsasagawa ng kapanganakang muli. Hindi ang tao. Passive ang tao dun. Walang magagawa ang tao. Hindi niya kayang isilang ang kanyang sarili. Ang Banal Espiritu nagsasagawa niyan. At pangatlo, when life comes, light. Pagka binigyan ng buhay, magkakaroon ng ilaw. Magkakaroon ng liwanag. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 4:6. For God who commanded the light. Sino nag-command? Ang Diyos. Nung creation, di ba, puro kadiliman at inutusan ng Diyos ang ilaw, ang liwanag. Lumiwanag ka, and there was light. God said, let there be light, and there was light. So God who commanded the light to shine out of darkness, the same thing spiritually, has shown in our hearts. When God said, let there be light in that soul, and there was light. When God said, let there be life, and the spiritually dead became alive. See? That's the power of God. And that is true salvation, mga kapatid. Kaya ang salvation, it is a supernatural act of God. It is not something that is natural. Never. Something that is supernatural. It's a mystery beyond comprehension. That's how God changes a man. That's how God makes a dead man, spiritually dead man, come into being and become alive. Let there be light, and there was light. And so God commanded the light to shine out of darkness, and that light hath shone in our hearts. So pagka lumiwanag na yan sa ating mga puso, may liwanag na ba? O wala pa rin? Nakakaunawa na ba? O hindi pa rin? Of course, nakakaunawa na. Nabuksan na eh. May liwanag na eh. Nandun na eh. To give, tingnan nyo, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So God shines light. God gives understanding. And so, this is the doctrinal truth, mga kapatid. Regeneration is the cause. Right knowledge and true faith are the result. Yan po ang ating doktrina. Yan po ang ating pinaniniwalaan. Uulitin ko po, mga kapatid. Ang regeneration, yan po ang sanhi. Regeneration is the cause. Right knowledge and true faith are the results. Hindi maaaring hindi. Hindi maaaring hindi.
So ito pong nating napag-aralan, apply na ngayon natin. Subukan natin ang ating pong mga puso. Nakita natin ang napakalaking pagkakaiba. Ang Bible pala ay meron siyang distinction between a natural man and spiritual man. Ang tanong, alin ka sa dalawa? Ang tanong ay hindi what you claim, kundi what is your response to truth. Pangalawa, how do you view Bible doctrines or biblical doctrine? How do you view it? Nakikita mo ba ang doctrines of grace o doctrines of sovereign grace as glorious o offensive? Do you receive or resist the truth? Kapag ka ba ang katotohanan ay ipinangaral, do you welcome it? Or do you argue against it, oppose it, refuse, reject? Do you understand spiritually? Do you? Hindi ko tinatanong kung kaya mo bang ipaliwanag. Ang tanong natin ay nakikita mo ba ang ganda, kahalagahan ng katotohanan? Kapag itinuro, kapag ipinangaral, diyan magkakalaman kung yung tao ba ay natural man o spiritual man. So narito ang warning sa mga hindi pa nakakaranas ng kapanganakang muli. O sana mapakinggan mo ko. Sana'y buksan ng Diyos ang iyong tainga. Sana'y buksan ng Diyos ang iyong pandinig. Kasi kung hindi mo rin maintindihan. Hindi mo maririnig. Hindi mo maunawaan. Gayunpaman, gagawin ko pa rin ang aking tungkulin dahil ako isang mangaral. Maintindihan man ng tao hindi, sasabihin ko pa rin ang katotohanan. If you reject truth, if you find truth foolish, if you resist doctrine, then, sabi ng banal na kasulatan, you are still a natural man. No matter kung ano man ang iyong profession, no matter kung ano man ang iyong church affiliation, no matter kung ano ang iyong denomination or whatever your knowledge is, pag nire-reject mo ang truth, nire-resist mo ang truth, para sa iyo kahangalan, kamangmangan, ayaw mo, you need to be born again. Jesus said, you must be born again. Otherwise, you will never enter God's kingdom. Never. And here is the solemn reality. Maaring, nakaupo ka in church for so many years, nakikinig ka ng mga sermons weekly, and yet, this is the sad fact, still remains unchanged. Wala pa rin pagbabago. Mahirap po yun. So, let me speak to you. Let me talk to your heart. Hindi mo kailangan ng more arguments. Hindi mo kailangan ng more information. Ang kailangan mo ay bagong puso. A new heart. And here's the good news. God can give you a new heart. He said, a new heart will I give you. A new spirit will I put within you. May God give you a new heart. Kung sakali sa mga oras na ito, na-realize mo, hindi pa pala nababago ang iyong puso, then, I appeal to you, I implore you, hilingin mo sa Diyos. Sabi mo, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata, bigyan mo po ako ng buhay, bigyan niyo po ako ng kakayahan na makita ko
maunawaan ko at matanggap ko ang katotohanan. Ang Diyos po nagsabi, "Let there be light," and there was light. And let me remind you na siya rin po yung Diyos na makapagsasabi sa iyong kaluluwa, "Let there be light." At ikaw ay makakakita. Ang Diyos din ang magsasabing, "Let there be life," and there will be life in your life. Now, hindi lamang po ang tinutukoy kong katotohanan, doctrines of grace, God's sovereignty, every truth na itinuturo at pinangangaral sa pulpitong ito mula sa salita ng Diyos. Kahit anong katotohanan, basta galing sa Diyos. Walang dahilan para wag nating paniwalaan yan, mga kapatid. Kahit na mga simpleng aral, simpleng turo, mula sa Lord's Supper, yung element ng Lord's Supper, yung bread, yung wine, hanggang sa, yung belo, pagdating sa ating mga pamumuhay, conduct, basta yan ay turo ng Panginoon. Hindi dapat yan tinatanggihan. Tinatanggap yan at ipinamumuhay. Hindi tayo dapat magalit sa anumang aral o turo ng Panginoon. Hindi tayo dapat ma-offend. Basta truth, tanggapin natin yan. Parang Pilipino, basta kanin, hindi tatanggihan. Because rice is life. Hindi urungan ng Pilipino yan, basta kanin. Ganun din sana sa truth, mga kapatid. Walang urungan. So, ang pagkakaiba sa pagitan ng save at unsave ay hindi po nasa outward, kundi nasa inward. Hindi yung siyang nakapakinig, kundi siyang nakatanggap. Hindi po yung siyang nakapangaral, kundi siyang nakaunawa. Yan ang pagkakaiba. Sa ating pagtatapos, tandaan niyo ito, mga kapatid. Itong sasabihin ko po sa inyo. Dalawang uri lamang ng tao na nasa mundong ito. Dalawang uri ng tao lamang ang mayroon. Ang natural man at ang spiritual man. Liwanagin natin, walang gitna. May mga nagtuturo kasi may gitna eh. E di tanggapin nyo na rin yung LGBTQ. May gitna. Kung ganun din lang pala. Di ba? Di tanggapin nyo na rin na sa pagitan natin at ng mga evolutionist, may unggoy, may missing link. Dalawa lang uri ng tao. Dalawa lamang, natural man at spiritual man. Ang tanong, alin ka doon? Kung ang katotohanan ay parang kahangalan sa iyo, malinaw ang sabi ng Biblia, ikaw ay nasa natural na kalagayan pa. Pero, kung ang katotohanan ay mahalaga, malinaw, at tinatanggap mo, ito ay tanda ng gawa ng Diyos sa iyong puso. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Tayo po ay magsiluhod manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa liwanag na iyong mga salita. Napakapalad po namin na ito ay pinahayag niyo sa amin, pinaunawa. Napakabuti niyo po, Panginoon. Naniniwala po kami ng banal na Espiritu ay nasa amin. At kanyang ipinaliliwanag sa amin ang mga eternal truths na ito. Kanyang ginaguide kami. Sana'y ma-appreciate po ito ng mga miyembro. Itong napakagagandang mga aral na palagi nyo, linggo-linggo na lamang, ay pinapahayag nyo sa amin. Very solemn, very searching ang mga mensahe po ninyo. Salamat, gusto nyo po kaming makaalam ng katotohanan.
Sana nga po harapin ng bawat isa ang mensaheng ito. Alamin niya na sa sarili niya, ano ba siya? Natural man o spiritual man? At kung sakaling ma-discover niya na siya ay nasa kalalagayan pa rin nasa laman, maawa kayo sa kanya. Gawin niyo sa kanya, Panginoon, yung bagay na hindi niya kayang gawin sa kanyang sarili. Yan ay ang ipanganak niyang muli o ipanganak niya ang kanyang sarili muli. Mahabag kayo sa kanya. Tulungan niyo po siya na maging bukas sa iyong mga salita. Tanggapin niya ang inyong mga katuruan, tanggapin niya ang katotohanan. Kahit masakit, kahit nasusugatan ng pride, matutong magpakumbaba. Turuan niyo po kami, Panginoong Diyos, na magpakumbaba. Inaamin po namin, masakit, Panginoong Diyos, na malaman ang katotohanan. Pero wala po kaming magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Hindi naman kami pwedeng tumakas sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan at ang katotohanan lamang ang iiral. Kaya mas mabuti pa yumuko na kami, kilalanin ang authority ng truth at pasakop kami. Mahalin namin, pahalagahan namin, ingatan namin, ipagtanggol namin, at higit sa lahat, ipamuhay po namin. Maraming salamat, patuloy pa kaming turuan, marami pa kaming hindi naintindihan at naunawaan, Panginoon. Patuloy po kaming pahayagan, malaman namin, O Diyos, kung ano po ang iyong kalooban, ang sa ganung kalooban yung mangyari sa ang buhay. Malaman pa namin, Panginoong Diyos, kung ano po ang mga layunin po ninyo, maintindihan namin ang mga ginagawa niyo po. Hindi lamang sa mundong ito, kundi lalo na't higit sa aming mga personal na buhay. Gabayan niyo kami ng iyong mga salita, at ang iyong mga salita, ang katotohanan. Patawarin niyo kami lagi sa aming mga kasalanan, at lagi niyo pong hiling namin, iayon niyo po ang mga buhay namin, iayon niyo po ang aming mga lakad sa katotohanan, sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang banal na hapunan. Prepare niyo po kaming lahat, gawin niyo po kaming worthy, karapat-dapat na magpartake sa banal na hapunan ng aming Panginoong Jesus. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Dadako na tayo sa ating Lord's Supper.